Welcome to Ginang Alday Channel. Narito muli si Ginang Alday upang magbahagi sa inyo ng isang kwento. At ang kwentong ito ay tungkol sa alamat. Para sa ika-4 na linggo, unang markahan. Tara, samahan niyo ako na magkwento tungkol sa alamat. Alamat ng mga alamat. Noong unang panahon, sa bayan ng Bohol, ay may naninirahang isang lalaking balo na ubod ng yaman mula sa mataas na lugar kung saan naroroon ang kaniyang palasyong bahay na tanaw ang malawak na kapaligiran. Ang paborito niyang tanawin ng lalaking balo ay ang kabahayan sa ibaba ng bundok kung saan kitang-kita niya buhat sa kinatitirikan ng kaniyang palasyo. Lalo pa siyang natutuwa kapag nakikita niyang naghihirap ang mga tao roon sa kabila ng kaniyang kaginhawahang natatamasa. Ha ha ha! Ang sarap tingnan ng mga patay gutom, para silang mga dagang suling at di malaman ang gagawin dahil walang makain. Ang ugaling ito ng kanyang ama ay hindi niya nagustuhan. Kaya, ang ginawa ng kanyang nag-iisang anak ay nanalangin. Panginoon, tulungan mo po ang aking ama. Magkaroon po sana siya ng pagmamalasakit sa kaniyang kapwa. Siya si Selena, ang natatangi at nag-iisang anak na lalaking balo. May angking ganda, mabuti at may takot sa Diyos. Napabalita siya sa lahat ng nasasakupan hanggang sa marating sa malayong lugar. Kaya maraming nagpupuntahan sa kanila upang iluhog ang kanilang pag-ibig. Pawang mga mayayaman ang lahat ng mga sa kanya'y nanliligaw, ngunit wala ni isang nakasungkit ng kanyang puso. Siya naman si Lando, isang taong mahirap, nakatira sa ibaba ng palasyo at kasama sa pinandidirihan ng kanyang ama. Ngunit sa taglay niyang talino, kisig, masipag at mabuting tao, ay naging malapit siya sa dalaga. Ngunit ang pag-ibig ay mapamaraan. Nagtanan at nagpakasal ang dalawa kahit tutol sa kanilang pag-ibigan ang ama. Matagal silang hindi nagpakita sa ama kaya wala itong naging balita sa dalawa. Hanggang sa dumating ang isang malakas na bagyo. Inabot ng ilang araw kaya nagdulot ito ng mataas na pagbaha. Kaya halos marami ang nangamatay. Nagkagulo mga tao, kaya mabilis na nakaisip ng paraan si Selena upang palakasin ang loob ng kaniyang mga kasamahan. Naisip niyang lapitan ang kaniyang ama upang sila ay maligtas. Ngunit pinagtabuyan siya kasama ng kanyang mga kasamahan, sabay sambit, "Umalis kayo! Wala akong anak na suwail!" Hanggang sila'y pinahabol sa alagang aso at tuluyang lumayo. Tumagal pa ng ilang araw ang malakas na pag-ulan at malawak na pagbaha. Nagdulot ito ng pagkamatay ng lahat ng tao at walang nakaligtas maging si Selena. Nakaabot sa kaalaman ng matandang balo ang lahat ng nangyari, kaya siya'y nalungkot at naramdaman niya ang matinding pagsumbat ng kaniyang konsensya hanggang maisip niyang magpakamatay. Kumuha siya ng kutsilyo at kaniya itong itinusok sa dibdib. Ngunit laking gulat niya
nang hindi ito tumalab. Hanggang isang napakalakas na tinig ang kaniyang narinig. Hindi ka mamamatay kailanman. Bilang kaparusahan sa iyong makasarili at labis na kasamaan, habang buhay kang mananatiling buhay. Habang buhay ka, itatala mo ang lahat ng kwento tungkol sa mga bagay-bagay dito sa mundo, mula sa kaliit-liitan hanggang sa pinakamalaki, at kailangang kapupulutan ito ng aral, at nang hindi sila maging masama at sakim na tulad mo. Pagkaraan ng pangyayari, biglang umalimbukay ang usok at biglang lumabas ang nakabibinging kulog at kidlat. Dito'y biglang lumabas ang salitang alamat. At muli na namang lumabas ang isang liwanag. Biglang lumabas sa kanyang tinig ang wikang, diyan mo iuukit ang iba't ibang kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa mundo. Pagkatapos nito'y muling nanumbalik ang katahimikan. At bilang pagsisisi sa kaniyang mga kasalanan, tinanggap niya ang lahat ng kaparusahan. Sinimulan agad niya ang paglilibot sa buong sanlibutan upang magmasid at bigyan ng kwento ang mula kalawakan, kalupaan, kabundukan, karagatan, maging lahat ng nilalang sa mundo. Walang kapagurang ginawa niya ito at itinala sa bundok ng alamat. Tiniyak din niyang makikita ng mga tao ang mga aral sa bawat alamat na kaniyang isinulat upang magamit sa pamumuhay at pakikipagkapwa-tao upang maiwasan ang kasamaan gaya ng ginawa niya. At dito nagwawakas ang alamat ng mga alamat. Ngayon naman, samahan niyo akong palalimin ang pagkakaalam natin sa kwento. Panuto, sagutin ang mga tanong. Number 1, sino ang matandang balo sa kwento? Number 2, ano ang dahilan ng pagiging masayahin ng matandang balo? Number 3, bakit nangyari kay Selena at sa kaniyang asawa ang pagkasawi sa buhay? Number 4, paano gagawin ng matandang balo ang parusa sa kaniya ng liwanag? Number 5, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging tauhan sa kwento, anong papel ang nais mong gampanan at bakit? Sana masagutan mo ito nang naaayon sa iyong natutunan at naintindihan sa kwento. Ngayon naman, narito ang pagpapahalaga sa kwento. Hindi nasusukat sa pisikal na kaanyuan ang ugali at kakayahan ng isang tao, kundi sa kaloobang tinataglay nito. Sana lagi natin itong tandaan sa ating sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!